give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap ditong video kung saan sa palagay ko ito ay stone map. Okay, merong mga kakaibang karakter na nilagay. Signs na katulad ng number 6, 0, letter C, squares, at triangle holes, at meron ding oblong. Okay, merong straight line at itong parang kamay o parang brush. Yan yung malaki. Okay, so sa tingin ko legit marker talaga ito. Kaya nga lamang ay gumagamit ng complex code ang ginamit niya. Medyo ano na ito, complicated siya. Pero anyway, sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para sa palagi kayong updated sa mga upload natin. At sa aking mga avid followers, shout out dyan sa lahat ng aking followers. Sa bandang dulo ng video na tayo mag shout out sa inyong mga pangalan. Okay, at siya nga pala, meron tayong raffle draw sa end of the March. Sa third week of March, meron tayong raffle draw at doon natin gagawin yun para mabisitahan nyo ang aking bagong channel, ang Art Lover Millennials. Sa Art Lover Millennials, ang content ay about celebrities, kung anong nangyari sa mga celebrities noon at ngayon, at meron pang mga ibang magagandang content. Kaya kita-kita tayo doon at doon ako pipili ng 5 mananalo ng ating paraffle na dowsings ngayon buwan ng Marso. Okay? So ngayon natin na ito i-try pag-analyze. Mga katiyats, welcome back. Ito ang ating partial analysis sa codes na ito or stone map. Meron akong tinitingnan dito kung ito ba ay kamay. Okay, kung kamay yan at yan ay nagtuturo, o kung yan ay ito, kung ito ay pointing finger, so yan ang ating direksyon sa paghanap. Medyo magkasalungat kasi ang mga direksyon dito. So itong turo ng parang kamay ay papunta sa northeast. Okay, so anong abak nandiyan sa northeast? At ilang naman metro ang distance kung meron. Okay, dahil dito ay medyo magulo na talaga ito, ay ang pinakamalayo natin na distansya sa paghanap, kunin na natin yung pinakamagandang distansya, ang 5 at 7 meters. Ang 5 kasi yan ang 1 pole sa Japanese measurement. Isang stick yan. 5 is 5 meters. Ang 1 pole is 5 meters. And then ang adjustment dyan sa 1 pole is 7. At pwedeng atras din sila sa 3. Kaya meron tayong 3, 5, 7 pero tinanggal ko yung 3. Umpisa na tayo sa 5 sa pag-search hanggang 7 meters na distance. Okay, so ano bang meron dito? Ito, yan, ito yung man-made. Palagay ko ito yung square, pero manipis nga lang. So nagsabi siya merong box. At ito, pwedeng nagsasabi ito ng direksyon kasi naka-series. Letter C, ibig sabihin sa may bato. So minsan kung saan ang C nakaharap ay doon ang direksyon. Minsan din ay binaliktad nila ng mga Hapon na yan. So yan ang direksyon. Yan ay northwest at saka southeast. Mahirap talaga ito na na code na sign kasi wala siyang walang arrow.
Kaya ang direksyon ang mahirap. At hindi ito makukuha ng walang gamit. Kailangan gagamit tayo dito ng locators, or kung walang mga electronic locators, gamit kayo ng manual dowsing or pendulum. Okay, so meron tayong tatlo. Unang magandang direksyon ay itong tinuturo ng parang kamay. Ito ang pinakamaganda na direksyon. So distansya natin 5 to 7. Ito kung ito may number 6. Okay, so 6. Kung 6 yards, 6 meters, pasok siya sa 5 and 7. So ayan, merong given na number. So pwedeng ang layo yan. 6 meters or 6 yards. Okay, merong parang box or oblong sign. Ganun din dito. So kung ito yung stone map, ay meron silang ibinaon na napakarami. Okay, ang stone map, halimbawa ito nakalaki. Ang stone map ay pinapalaki yan kung hindi man times 500. Ibig sabihin isang 500 beses na pinalaki ang stone map. Yan ang real na laki ng lugar. So pwede rin yan na times 1,000. Ibig sabihin kung ganito kaliit ang stone map, ito yung ginuhit ko, kung times 500 yan, ay ganito na yung laki. Ito. So ibig sabihin galing dito, sentro ito, ay mag-extend tayo. Kung times 500, extend tayo ng itong perimeter. Extend tayo outward galing dito. Okay, so pupunta tayo pinakamalayo 100 meters. Ayan, yun ang pag-enlarge ng stone map. Ngayon, kung napansin nyo ito, kulayan ko ito ng dilaw para sa treasure. So itong mga square shape dito, lalo na ito ay treasure box. Ito ay treasure box, ito ay treasure box, ito ay treasure box, at ito, at merong maliit, at merong medium. Ayan, so all in all, merong nakabaon na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ka maliliit at isa yung malaki. Ito yung malaki. Ngayon sa paghanap dyan sa lugar, halimbawa ito, hanapin natin ito, ay dito tayo pupunta pero malayo yan. Sabi ko na kanina, pwedeng 100 meters ang layo kapag pinalaki natin itong stone map. So from 100 meters, pero ito na direksyon yan. Ngayon itong dito, ito'y katabi lamang. So halimbawa dito yan nakita ito, so itong isa ay dito banda, and then itong dito, dito naman yan. Pero ang paghanap niyan ay doon sa unahan, ito na direksyon. Ngayon para matuntun nyo, gamitan nyo talaga ng locator yan. Para ito na side dito, matuntun nyo yan. Kung saan ikot ang locator, doon kayo magbaon. Mamigdat magukay. Okay, ngayon ito naman, example ito. May nakalagay siya na 6. So hindi siya mahirap. Punta tayo doon, papunta 6 yards or 6 meters, ay magtisdig tayo kasi narito ang ang box. At sa di kalayuan, halimbawa narito ang box, sa di kalayuan ay meron na namang tatlo. Ito isang malaki, medium, ito yung medium, at isang small. So kung ito yung malaki,
malapit lang sa kanya ang medium deposit. Ito yan. At sa itaas niya ay narito rin ang small deposit, which is ito. Yan. So ganyan yan ang pagtingin sa stone map. Ang stone map ay ang area naman, kung baliktarin natin, ay pinaliit ang area ng 500 times or 1,000 times at nilagay ang area sa bato. Kaya ito yan ang stone map. Halimbawa, ito yung bato, and then gumagawa ako ng parang mapa. So paliitin ko ang, sabihin natin, ang lugar na yan at ilalagay ko sa bato. Paliitin ko yan ng 5,000 times or 1,000 times at magiging stone map na yan na scaled, naka-scale. Okay, kaya kapag sa ganito ay bigyan natin ng limit ang circumference niya. Sabihin natin 100 meters distansya galing sa bato na ito na may mga marka. Itong bato na mayroong mga stone map ay ano tayo, outward ng distansya na 100 meters. Para dyan sa 100 meters perimeter, dyan tayo mag-umpisa. Ikutin natin yan pag-detect. And then palapit tayo dito sa stone map. Palapit ng palapit hanggang aabot na lang tayo sa 5 meters na distansya sa stone map. At gamitan nyo pa rin ng locator, pendulum, or dowsing ang lugar, kasi mahirap talaga yan na imagine, paliitin mo ang isang area. Sabihin natin ang area ay 500 square meter. And then paliitin mo yan into isang bato lang na kasya i-drawing yan. So yan ang mahirap kasi alam natin ang lugar na mayroon pero hindi natin alam ang exact location nito. Kasi ang stone map ay may backup yan na mapa, na papel. Ang stone map ay halimbawa nawala yung papel ng hapon. So doon nila tingnan sa stone map kasi merong naibigay ang stone map na sekreto ng nakabaon na treasure. Kaya stone map at saka papel na mapa, yung dalawa na yan, kapag hawak pa yan ng hapon, makukuha talaga nila ang item. Pero kung ang natira ay stone map na lamang, mahihirapan din ang hapon sa ganyan. Kasi ang stone map ay kulang sa mga karakter. Okay, hindi sila diyan pwedeng magsulat ng mga letra or words. Pero sa mapa ay kayang magbigay ng informasyon sa mapa. May mga nakasulat doon sa mapa na marami, pero sa bato kukunti lang talaga. Kaya kung mawala yung mapang papel, mahirapan din ang hapon sa paghanap niyan. Okay, so ito yung partial analysis lang mga katiyats. Maraming salamat hanggang sa muli. Ay sana ay meron akong naidagdag sa inyong analysis at huwag kalimutan humingi ng tulong sa Panginoon na sana ay liwanagin ang inyong isip sa pag-analyze ng inyong lugar kung saan nakabaon ng item. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam! Alright, bago tayo magtapos, shoutout muna tayo kina Benjo Mariano, Edelburga Kayanong, Macabiu Benz, Joseph Pulangkos, Glenn Mario. Shoutout din kay Meljan Dinuga, kay Lito Kahari, Danilo OU1. Shoutout din kay Golden Nature, Aris Albay, Salustiano, Ranua Jr., Juntox. Shoutout kay Dennis Mordino, user UH2, Rodel Cardona Obligado, Pepsi Gilmar, Danny Flores, Jeromel Gabuco, Calixto Casa. Shoutout din kay Witchy Star, Jumar Francia, Desiderio Lamsin, Robert Cabonilas, Romel Hisulgon, James Tanggaan,
User SJ3, User PY9, Joseph Sarion, kay Arcadio Angkon, Papa Jack, Journey, Edilberto Umbak, and lastly, shout out kina Jeric Manlumahay, Elvin Famaran, LGB Misor, Intensity, at kay Gerald Tomas, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magtapos, and I'll see you on our next episode.